Gusto kong liparin ang tayog ng ulap. Gusto kong sisirin ang lalim ng dagat. Gusto kong akyatin ang tuktok ng bundok. Tuklasin ang hiwagang sa puso ko'y bumaba. Hi, CSU1! I am Christian Salvador, the team leader of Group 2 of Mama na Lumawag's RPH Section D1. So this is our presentation of the virtual tour of the Philippines featuring the cultural performances from Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo kami ha! Sa yaman ng kulturang Pilipino, maraming sayaw ang sumasalamin sa ating kasaysayan at pamumuhay. Isa sa mga ito ang sayaw sa bangko. Ano nga ba ito? Nagsimula ang sayaw na ito sa lalawigan ng Pangasinan kung saan ang mga mananayaw ay gumagamit ng makitid na bangko na karaniwang nasa 6 hanggang 8 pulgada ang lapad bilang pangunahing gamit sa pagtatangkal. At ito ay nagmula sa panahon kung kailan ang bangko ay gamit sa bahay at sa mga pagtitipon. At ang dala naman nito ay nagpapakita ng kahusayan, balanse at liksi. Likas sa mga Pilipino ang pagiging mapagmahal at pagiging palakapwa sa ibang tao at yung ekspresyon ng pag-asa at pakikisama sa iba. Kaya naman, sa panahon ng Kastila noong 1800s, nauso yung tawag nating kundiman. Ang kundiman ay nagmula sa hilagang bahagi ng Luzon o lahat ng mga Tagalog regions tulad ng Manila, Cavite, Quezon City, Bulacan at marami pang iba. Nagsimula ang kundiman dahil gusto nating ipahayag ang ating mga salubin gamit ang saliw ng kanta, gamit ang mga instrumento tulad ng gitara at kung ano-ano pang klase mga instrumento. Ginagamit ito upang maghayag ng ating mga damdamin sa loobin sa ibang tao o kaya naman sa ating inang bayan. Ano ba ang rason bakit may kundiman? Ito ay nagsisimbolo ng pag-asa, pagmamahal sa kapwa at sa ibang tao. Ang tagtag ay isang sinaunang ritual na kaugnay ng agrikultura, lalo na bago pagtatanim at pag-aani. Ginagawa ito upang humingi ng proteksyon mula sa mga ninuno o anita at upang matiyak ang masaganang ani. Ito ay simbolo ng koneksyon ng mga taga-Cordillera sa kanilang lupa, ninuno at espiritu. Ipinapakita nito na ang buhay nila ay nakasentro sa lupaing sakahan at paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Kadalasang sinasama dito ang pagsayaw, pag-awit at paghahandog ng hayop. Hello everyone! Today, let's explore the Pagdiwata, a unique cultural performance that's super important sa mga indigenous communities natin. First, let's talk about the name. Pagdiwata is a Tagalog word. This ritual is mainly practiced in Palawan, specifically by Tagbanwa people. So remember, Pagdiwata from Palawan. It's their way to connect with nature and their ancestors. Back in the day, Tagbanwa people believed in spirits of the forest, the sea, and their ancestors. Pagdiwata started as a way to communicate with spirits. They wanted to thank them for good harvest, ask for healing, and basically keep everything in balance. Think of it as a way to keep good vibes flowing with the spirit. What does Pagdiwata mean for the community? It's more than just a performance, guys. It's a central part of their identity. It strengthens their connection to their roots, their land, and each other. When they perform Pagdiwata, they're celebrating life, health, and the harmony between humans and nature. It's like their cultural glue that keeps everyone together. Here you can see the babaylan or shaman leading the ritual. She's like the bridge between the community and the spirit world. You'll also see lots of dancing, chanting, and offerings. Each part of the ritual has a special meaning. So, that's the Pagdiwata ritual.
Ngayon, ipapakilala namin sa inyo ang isa sa pinakasikat at makulay na pagdiriwang sa Pilipinas, ang Sinulog Festival. Sinulog Festival is a religious event rooted in the celebration of the Feast of Santo Niño. Ito ay ipinagdidiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang paggunita sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sinulog, syagit o kusog. Tanamok sa ulo. Paano nga ba nagsimula ang kasaysayan nito? Ito ay nagsimula noong 1521 sa pagdating ng Portuguese na manlalakbay na si Ferdinand Magellan. Ayon sa kasaysayan, ang Reyna Juana na asawa ng pinuno ng Cebu noon ay tumanggap ng imahe ng Santo Niño bilang regalo mula kay Magellan. Ang banal na imaheng ito ay naging isang mahalagang simbolo ng pananampalataya at debosyon ng mga Pilipino at nagsilbing pundasyon ng pagdiriwang ng sinulog sa Pilipinas. Maayong adlaw, pumunta naman tayo sa Davao City, Mindanao, Philippines kung saan ipinagdiriwang ang Kadayawan Festival. Ito ay isang masigla at makulay na pagdiriwang tuwing ikatlo ng linggo ng Agosto at umaabot ng isang linggo. Nagsimula ang Kadayawan bilang Apo Diwaling Festival noong 1980s at pinangalan sa Durian, Mount Apo at Waling-Waling. At alam niyo ba na ang Kadayawan Festival ay nagmula sa pangalan Dayaw na ang ibig sabihin ay mabuti o maganda. Kada Agosto, bibo kaayo, kay dunay piyesta, diri sa amo, sayaw sa dalan, kaun